Bago nga ang fiesta dito kila madam, eto nga at binagyo nga muna. Paano ba naman kasi itong rooftop sa mansyon ni madam? Walang bubong, kaya ayan tuloy binaha. Panay kasi reklamo sa init ng panahon. Ayan tuloy bumuhos ang malakas na rain. Maganda naman kapag may rooftop yung bahay nyo. Pero ito nga ang mangyayari kapag binagyo. Pati yung solar ko hindi pinalampas sa lakas ng hangin. Partida, kinabit pa yan at winelding. Ang hirap paniwalaan pero yan talaga yung nangyari. Basta yung solar ni madam napunta sa bubong sa kapitbahay niya. Tapos nabasag pa tong solar panel ni madam. Pero gumagana pa din at buhay na buhay pa, go. Eto naman yung uncle ko, sobrang saya. Akala mo naman talaga siya nakahuli ng malaking isda. Inumpisahan na nga nilang katayin yung mga baboy. Pasintabi po dyan sa mga kapatid kong Muslim. Bali, 2 baboy po yung kinatay nila. Pag sa probinsya may fiesta, kahit mga walang pera, maghahanda talaga yan. Magugulat ka na lang ba? Sabi nila wala silang pera pero ang bongga ng handa sa fiesta. Umabot nga na isang planggana itong mga ricados natin. Kaya pinapahiwa na ng mga assistant ni madam. Hindi kasi kaya ng powers ni madam na gawin tong lahat. Kaya nag-hard siya ng madaming assistant. Nakikita nyo na nga, bising-busy na nga sila dito sa baba. May kanya-kanya talaga silang gawain ba? Pero parang si madam lang ata ang hindi tumulong dito. Madam nyo kasi nagmuni-muni pa. Mukhang napadami ata yung gastos ni madam kaya napatulala na lang. Kahapon nga, nagiwaiwa sila ng mga karne at ricados. Pagka kinaumagahan, sinimula na nga nilang magluto. Hindi muna magbida-bida si madam sa pagluluto. Baka masayang lang kasi yung pagkain pag si madam ang magluluto niyan. Sa dami nga, sa palanggana na lang nilagay. Akala nyo talaga yung palanggana ay para talaga sa mga labahin. Pwede ding lagayan ng pagkain yan. Sa totoo lang, bagong bili na palanggana yan ha. Baka sasabihin nyo, dirty yan. Siguro madaming bisita si madam. Kasi pagkadami-dami yung mga hinanda niya. Kasi nga daw kasama na sa budget yung paghingi ng bring house. Siyempre matalino yung madam nyo. Sobrang advance mag-isip. Lalo na dahil fiesta yan, hindi na mapipigilan yung pagdadala nila ng cellophane. Kaya dapat isasama sa budget yung pag-bring house. Pagkatapos nga lutuin yung putahing ulam, sinunod na nga itong lutuin itong bigas. Abay, kung ulam lang yung kakainin, hindi ka talaga mabubusog. Tanghalian pa kasi yung bakbakan. Kaya umaga pa lang, bising-busy na nga itong mga angkan ko. Pinapalinis ko nga to sa may hagdanan ng mansyon. Kasi nangangamoy pa na talaga. Dahil ilang oras na lang, magi-start na yung bakbakan. Pinapalipad na nga nila tong lamesa papunta sa rooftop. Kung may kainan sa baba, syempre may kainan din pala sa rooftop. Kaya eto, sinimula na nga nilang linisin yung rooftop. Tulong-tulungan na lang talaga. Kasi kung si madam lang ang gumagawa nito, siguradong mababaliw talaga siya. Buti na lang talaga nag-stop na yung rain. Umukay na yung panahon at nag-start na ngang uminit ulit. Di bali nang mainit. Basta di lang babahain tong rooftop sa mansyon ni madam. Baka hindi na fiesta, pool party nang mangyayari dahil sa baha. Sinabi ko na nga sa kanila na huwag masyadong artihan. Talagang pinagandahan pa nila talaga. Noon kasi hindi namin afford maghanda sa fiesta. Dahil nga may sako-sako si madam kaya ayan nakapaghanda siya. Pero ngayon sako na lang talagang maiiwan. Wala nang kapera-pera. Sa susunod na araw nito magtutuyo na talaga kami ng ulam. Akala nyo dun lang nagtatapos yung paghahanda ni madam? Siyempre hindi mawawala yung lechon sa fiesta. Pagkabongga talaga, 3 lechon pa tong hinanda ni madam. Parang buong barangay na ata yung papakainin ni madam nito. Talagang binonggahan ni madam yung handa niya sa fiesta. Pagkatapos talaga ng fiesta, mapatulala na lang talaga si madam. In-order ko lang po ito sa Sneaky's Lechon. Kasi kung maglilechon pa kami sa araw na to, baka kinabukasan pa kami matatapos. Gaya nga ng sabi ko, kung may kainan sa baba, may kainan sa taas. Tinadtad na nga yung lechon. Pasintabi po ulit sa mga kapatid ko dyang Muslim. Grabing pag mekos-mekos na talaga sa lechon na ito. Pero nagugas na talaga ng kamay si tatay bago nagtadtad dyan ha. Baka sasabihin nyo na naman na dirty. Pinatadtad na nga ni madam yung lechon para di nila ma-bring house yung buong lechon. Nagsimula na nga nagbakbakan sa baba. Ganito yung fiesta sa probinsya. Magugulat ka na lang, biglang dumami na agad yung mga tao. Yung malaking isda, ginawa naming kilawin. Kumuha na nga ako ng mga tagasandok ng ulam para hindi na mahirapan yung mga kumakain ba. Yung tipong pipila lang sila tapos kakain, ganon. Ang lahat ng dumadaan, tinatawag talaga ni nanay at binigyan ng plato. Para yung kakain, hindi na mahiya ba? Kilala man namin o hindi, pinakain talaga namin lahat. Yung iba nga, kakakain lang, pinakain namin ulit. Yung mga fans ni madam, nagpa-picture pa talaga. Nangingi pa naman yan ng bayad si madam. Hindi mawawala sa fiesta yung mga balabal driver. Eto na nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung may bakbakan sa baba, may bakbakan din dito sa taas. Grabe talaga yung fiesta nyo, madam. Up and down yung kainan, bongga. Ito ay mga taga City Hardware pala. Sila yung first customer dito sa taas. At eto, dumating pa si Mayora.
Bigla pa akong napahiya sa outfitan na ito. Yung tipong outfit niya, tagapagmana talaga ng mga hasyenda ba? Salamat sa pagpunta, Supergirl. Nilapitan nga ako sa pinsan ko. Yung mga kaibigan niya daw, magpapapicture kay Madam. Nasabi ko sa inyo, nangihingi talaga ng bayad din si Madam. In-invite naman ni Madam yung mga kaibigan niya. Lalo na yung mga kapwa niya vlogger. Eto ang si Casey at si Mark. Talagang nakifiesta pa talaga sa mansyon ni Madam. Kahit palubog na yung araw, hindi pa din tapos yung kainan. Hanggat di nauubos yung pagkain, hindi matatapos yung bakbakan, ganon. Nakalimutan kong hindi pa pala to kumakain tong dinosaur ko. Naku Madam, baka hindi magiging dinosaur yan paglaki. Hindi pa talaga natatapos dyan. Sa gabi, nagpa-live band pa talaga yung Madam niyo. Kinontak nga ni Madam yung malupitang banda na ang Liquid Band. Sobrang nag-enjoy talaga yung mga angkan ko. Ngayon lang kasi ito nangyari sa buong buhay nila. Nagtatalon pa nga dito sa kapitbahay ko na bahay. Hindi natatakot mahulog talaga tong mga to. Yung mga ibang kapitbahay ni Madam nakikijaming na din. Medyo nakainom na nga tong mga to, kaya ang gagaling ng sumayaw. Eto pa yung nakakatawa. Pati yung aso dinamay pa. Kaya walang choice yung aso, nakisayaw na din. Pero pinasita ko na din maya-maya kasi baka biglang bumuga ng apoy ang aso na yan. Pagkatapos nga ng banda, may konting diskuhan. Kaya sa mga kapitbahay ni Madam dyan, pagpasensyahan nyo muna. Siyempre, piyesta din naman. Paminsan-minsan lang to, kaya itodo na. Ang ganda din kasi ng music. Hindi talaga mapigilang hindi ka makakasayaw. Kaya nilabas na ni Madam yung dance moves niya. At salamat nga din pala kay Sir Ram sa speaker, sa microphone at sa mga kagamitan. Mga alas 2 ng madaling araw, pinay-stop ko na. Kaya kinabukasan, ito na si Madam. Natulala na lang talaga. Ewan ko kung anong iniisip ni Madam dyan. Basta ang alam ko, napasobra yung gastos ni Madam. Kaya eto, kakain na lang muna siya ng pansit canton. Buti nga Madam, hindi ka nagtutuyo eh. Siyempre, tapos na yung fiesta, kaya back to normal na kagad. Mga ilang araw munang magtitiis si Madam na ganito yung ulam. Minsan lang naman dadaan yung fiesta. Kaya okay lang yan, Madam. Sanay ka naman sa mga ganyang technique. Matulog ka na lang ulit, Madam. Baka sa panaginip mo, totoo na yung sako-sako mong pera.